Mila na para kung may kalentura ang aki. Uhasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon ACI tuwing Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. So bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa episode 20, Santa Rafaela at 100 Joy Secret Reveal. Yeah, magbigay mo na ako ng short introduction doon sa very short video na papanoorin natin yung mga final moments si Santa Rafaela. 4 points po. Ang first point po was she already had a bad knee. She was like 75 years old that time, and then she had a bad knee, but she's not deterred. Hindi po siya she was not deterred from making her daily adoration. Kahit na hirap siya sa paglalakad, naghanap talaga siya ng place para maka-adoration pa rin siya. And then at one point she was asked by the sister who was accompanying her, mother, ano pong sinasabi niyo tuwing nag-adoration kayo? And all she answered was, I look at him and he looks at me. Yun. And then the second point was she was visited by a young nun, a young sister of hers, and then who had parang a wound in her finger, in the tip of her finger. And then sabi na, Mother, siguro sakit-sakit niya ng ng tuhod mo. And then sabi niya, hindi, mas masakit yan sa'yo kasi ang daming nerve endings dyan. So she would always find ways, in a way that she's very obviously she's really other-centered, that she would see the pain of others greater than hers, even if grabe na yung sakit niya. But she still remains to be concerned, especially the young sisters. She really loves the young sisters. Formator at heart po talaga si Santa Rafaela. The third is, sinabi niya sa general, ang last words na sa general,
tatlong kataga, pero isang ibig sabihin, isang word lang. Pero 3 times she repeated it. Be humble, humble, humble. And then the fourth is talaga makita mo yung love ni God sa kanya, no? Kasi namatay siya, huwag natin tawagin namatay. She entered eternity on the day of the Epiphany. And then she has special love and devotion to the Niño Jesus. So she was asked, Mother, would you like to live with the Niño Jesus? And she said yes. And apparently her last word was Jesus. And then it was like almost, she also loves the Blessed Mother in a special way, kaya nga handmaids, no? Handmaids of the Sacred Heart of Jesus. She's really a handmaid also. It was like almost Angelus, nung parang around that time na Angelus, and then dun siya kinuha ni God, kasama si Mama Mary, syempre. So yun na po. So Sir Jerome, let's watch it. Gross lang po ito ha, gawa-gawa ng aming mga dormitorians lang po ito, and then script sa akin, pero sila na po, with Chris Diaz, ACI family, and then the dormies po. Thank you. Pagkatapos manilbihan bilang local superior ng 10 taon at bilang superior general ng 6 na taon, dumating ang panahon na pinili ni Rafaela na bumitiw sa posisyon bilang superior general, alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Sabi nila, life begins at 40. Subalit, 43 taon gulang lamang si Rafaela nang inumpisahan niya ang 32 taon ng kanyang hidden life sa Roma na malayo sa mga mata ng nakararami, kung saan di siya binigyan ng kahit na anong patungkulan o apostolado. Siya ay nagbibigay ng magandang halimbawa at inspirasyon sa lahat ng kanyang mga kasama at sa iba pa sa pamamagitan ng pagsusulat. Nang lumaon, marami ang hindi nakakakilala sa kanya na siya ang nagtatag ng kongregasyon na ito. Ngunit marami ang nakapansin na kakaiba ang kanyang pagkalinga at pagmamahal sa kongregasyon, katulad ng isang ina sa kanyang anak. Ang adoration ay napakahalaga kay Rafaela. Kahit na hirap siya dahil sa kanyang sakit sa tuhod, nagpapasama siya kung saan mas nakikita niya ang Santisimo Sacramento. Tinanong siya ng infirmarian na si Sister Luisa. Mother, ano pong lagi mo sinasabi sa kanya? Tinitingnan ko siya at tinitingnan niya ako. Siya ay patuloy na umunawa, nagpatawad at nagmahal sa mga taong nananakit sa kanya. Totoo nga pala na ang tunay na kaligayahan ay di maaaring mawala sa taong may tiwala at pagmamahal sa Diyos na nakaukit sa Eucharistia. Isang kasiyahan na di kayang ibigay at alisin ng mundo. Panginoon, salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal. Nawa ang buhay ko ay patuloy na maging testimonyo ng pag-ibig mo. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, kasama na ang sakit sa tuhod, kung saan apektado na ang buto, di pa rin nawawala sa kanya ang sigla at kasiyahan na galing sa malinis na kalooban. 8 buwan siya bago siya binawian ng buhay na hindi na makatayo dahil sa grabing impeksyon ng kanyang tuhod. Isang araw, binisita siya ng isang batang madre. Mother, mayroon akong sugat sa daliri. Naku, napakasakit niyan. Pero wala ito sa sakit na dinadanas mo sa iyong tuhod. Hindi, dahil ang daliri ay mas sensitibo at may mas maraming ugat, kaya mas masakit kaysa sa tuhod. Hiniling niyang siya ay tumanggap ng Holy Viaticum sa araw ng Huwebes, araw ng institusyon ng banal na Eucharistia. Pagkatapos ay nangumpisal. Maraming madre ang nakapalibot sa kanya. Nang siya ay dalawin ng isang madreng malapit sa kanya, sinabi niya,
Handa na ang aking bagahe at handa na rin ako sa biyahe. Ano pong ibig mong sabihin, Mother? Ako ay nakapagkumpisal na at tatanggap ko na rin ang huling sakramento. Nang makita niyang naiyak ang kanyang kausap, sabi niya, Sa langit, maging kasama tayo sa koro ng mga handmaids, nagsasaya kasama ang Diyos. Mother, gusto mo bang lumisan kasama ang Ninyo Jesus? Opo. pagkatapos noon ay parang di na siya nakakakilala pero sinasambit niya ng paulit-ulit ang pangalan ni Jesus hanggang sa huli ng kanyang buhay dito sa lupa. Siya ay namatay sa edad na 75 na may ngiti sa kanyang mga labi at nag-uumapaw na kapayapaan. Pagkatapos ng 27 taon, siya ay idiniklarang blessed ni Pope Pius XII noong May 18, 1952 at noong January 23, 1977, 100 taon matapos matatag ang kongregasyon, si Rafaela ay idiniklara ni Pope Paul VI bilang isang santa. Palakpakan natin si Santa Rafaela Maria, ang Yeah, incorrupt po ang aming saint. Tas may relic po siya sa amin, first class po na relic na sa Santa Rafaela. Yeah, so let us ask the intercession of Santa Rafaela. You can pray for her po kasi ang lapit-lapit niya kay Jesus. Okay? So now, we will continue to share about the third points about the compassion of Rafaela. So I see her compassion in the story that in the times of opening another community, and there's the towns in Spain, I think in Jerez, no? There's the need there, and when they arrive there's many the people they want to open the school because when they arrive there they see many poor children there without studying, and she want to open the school for them, but there's many the difficulties about the documents and financial also, but not because of that stop her, but she continue to open for the 100 kids, poor kids, and some of the sisters said that we have to do slowly. We will see the situation. But she said that if we are not open now, maybe the children they don't have school. They can move to another religion, for example. So out of her compassion, she opened the school for the poor children, and she gathered many young girls. And from that on, they have catechists for the children and the girls. And at that time, and we get many vocations from that girl. So that school. So I see her heart, the compassionate to do the mission. How difficult it is, but she keep on moving, and she do for the love of the mission that she want the children be educated. Yeah. So really, until now, the compassionate of Rafaela continue as it being seen in our different apostolate. Like one of the first apostolate that Santa Rafaela responded during the time in Spain, kasi nung panahon ni Santa Rafaela, walang paaralan para sa mga kababaihan. So isa yan sa unang sinagutan niyang pangangailangan ng mga kababaihan. Kaya she put up, our congregation put up schools in Spain. That's why we have many schools in Spain, big schools that is run by all the sisters. Noon puro pa kasi maraming madre ang pumasok sumunod sa kanya because maybe inspired of the passion of Santa Rafaela for the mission.
Kaya marami din ng mga madre ang pumasok that time. And then, so yun, kaya mabilis po na lumaganap ang mission to share to respond to the needs of the church na isa yan ang mga even here in Naga we have schools for the poor. We started for the poor people in Naga, one of the poorest area in Naga, the Villa Fulgentes or the Sabang. So that is also our response because of that great desire to extend help to especially to the underprivileged families and children. Yeah. Mr. Amovel. Okay. Opo, additional sharing na lang po siguro kasi as we have known naman that our charism is really reparation. So parang we cannot do reparation without that compassion. And Rafaela embodied actually that virtue, that values of compassion, being with. And yeah, na-mention na natin while even as a child, alam natin they would go out, they would escape to attend the needs of the poor children sa labas ng kanilang bahay. And siguro magandang din si Sir I would like to imagine Rafaela, yung hidden life niya, how she was able to live that compassion in the ordinariness of her life na walang malaking ginagawa, pero the sense of kasi para kay Rafaela, we do everything as a response to the immense love of Jesus. Kaya parang lahat sa kanya nagiging madali. So I think it's one thing na very striking kay Rafaela, yung compassion na nili-live out niya unlimitedly. So talagang preferential option for the poor. And I would like to give credit to her mom, who was the first one to expose them to the plights of the poor, especially to women and children. So kaya doon po nag-start talaga apostolate for women and children. So yun po. And then even this time we are still our sisters in Europe accepting migrants living in our community just to respond to this very great needs in Europe, many migrants. In Vietnam also we have school, so we call love school. Yeah, the love school in Vietnam. For the poor children, special children. So we have also school for special children in India. Yeah. So those Down syndrome children. So we have a school for them to give priority to the people in most need, especially for children and women. Okay. So young ladies, marami kayong pagpipilian. Yung kung anong mga desire ng puso ninyo, saka meron kami noon. No, thank you to Santa Rafaela. Ang simbahan. So what's interesting? What's anything that we would like to highlight kung meron pa na gusto nating i-highlight pa, something interesting about Santa Rafaela, if there is something more that you would like to share? Yeah, for me, I am interested about Saint Rafaela that she loves Eucharist, no? She come to Jesus Eucharist many hours. She kneel down in front of the Eucharist, even those because we are reparative congregation, so we have adoration every day, and we take turn. But I mean, if she is available, if some one asks her to do so, she proclaims, and she loves to stay with Jesus in the Eucharist, and just she gaze on him. And like she said, what one of the sister in the video said, "Mother, what do you do in front of Jesus?" I just look at him, and he just look at me. This is the gazing, the love of the Eucharist for Saint Rafaela so deep. That's why I will follow up, sister, Yes. from the very beginning. Did you know? We already come to the point of did you know? Did you know that? So very interesting. Of course, asking the
the Vatican, no, the Holy See, to give us approval to have Jesus, Eucharist, the Blessed Sacrament exposed and reserved. Of course, we need their approval. So while waiting for that approval, something very beautiful happened. And it happened first on the day they were foundresses, when they were still novices actually. So on the first vows of the two foundresses, Santa Rafaela and her sister, blood sister, Mother Pilar, on that day, nakaalis na lahat and all. And then when the sister Sacristana, parang she was about to keep na the vessels, she noticed 2 to 3 particles of the Eucharist, of the host, on the paten. And then she ran to the superior, and that's Mother Rafaela, Sister Rafaela. And then upon knowing that, they all gathered together. They were all young, no? The first handmaids. And then they made adoration, night adoration. Hindi nila iniwan si Jesus 2 by 2. And then it happened daw from that day on, it happened 2 to 3 times a week. So nireport talaga nila formally sa chaplain. And then the chaplain said maybe he referring to Jesus Eucharist, he really wanted to stay. Kasi the more I tried to be careful, the more he stays. Parang ganyan. So yun, and then later, a few months later, October yata 1877, we finally had the approval, and up to this day, we are given the gift, the grace to adore Jesus every day in the Eucharist. Really. To enjoy the presence, the real presence of Jesus that many people miss. That's why our chapel, all our chapel is open for public, because the desire of Santa Rafaela is that people may know Jesus, that people have the opportunity to dialogue with Jesus. Kaya kung saan man po kami meron na konbento, you are all invited to come and visit Jesus. A time to be with Jesus, to experience the joy of being with the real presence of Jesus. Okay. Okay, sa akin, sister, what really amazes me about Rafaela is yung amazing balance between contemplation and action. I mean, contemplation and prayer and service. And kaya, di ba tayong mga handmaids will always say na mayroong apostolic dimension yung adoration natin. So that one also Rafaela really lived out. She values highly adoration, prayer, but at the same time, she was so attentive. She was always present to the needs, the apostolic work ng community during her time. So that's to. So we have come to the point of the revelation part. We have come to the point of Joy's secret reveal. What's the secret then of Santa Rafaela's inner joy that is something constant and not dependent on the circumstances of life, which made her also consistent in her capacity to love and serve in everything and in everyone? Okay, sisters, let's reveal na po the secret of Saint Rafaela's joy. Rafaela's deep love for Jesus Eucharist. Knowing that she has been loved first. Jesus Eucharist. It's Jesus Eucharist. Yeah. Okay, so ang bilis ng oras. It's time to say goodbye again. We would like to end our program by answering ourselves this question. If Santa Rafaela were alive, what would her message be to our listeners, especially to the young? Siguro, para sa akin, kung buhay ngayon na panahon si Santa Rafaela, she will continue to encourage the youth to focus on the heavenly things, not on the worldly things in life, nalilipas lang. Kasi her desire is always to become a saint by truly following Jesus Eucharist, being loving, forgiving, welcoming, generous, and joyful. So in everything we do, being a student, a friend, a daughter or a son, a brother or a sister. Love and love more, because love overcomes everything. Without love, we can do nothing.
siguro, sa akin, Sister, be humble, humble, humble at all moments with anyone else. Me hope. As Santa Rafaela would say, do everything possible, and if not, with prayers. So there's always hope, kahit feeling natin wala nangyayari. At yan, may dasal. Ino-offer ni God, dasal, relasyon sa Kanya. And where there is God, there is hope. Where there is hope, there is God. Okay. Salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. So salamat sa inyo again. Please message us in the comment section of DCGB News Online, Usapang Bokasyon ACI, or at our FB Messenger, or at ACI Vocation Phil. Or you may subscribe also to our YouTube channel, ACI Vocation, or better still visit us at Santa Rafaela Maria Students Home in Sagpon, Daraga, Albay. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyo, lahat na sumusubaybay sa programang Usapang Bokasyon ACI bawat Biyernes ng hapon, 1:00 hanggang 2:00 sa radio station ng DCGB News Online. Salamat sa ating mga bisita ngayon. Hapon, Sister Amabel Otinero, ACI, ang inyong lingkod, Sister Jessie, Sister Net, and Sister Marta. Salamat po at magandang hapon. See you next month.